kaulungan ng matatanda, sa mga manggagawa, mga kapatid, sa lahat po ng mga panauhin, narito ngayon, magandang umaga po sa ating lahat. Ang paksa po na aking tatalakayin ay ang paksang si Kristo ay Diyos nagkatawang tao. Marami po sa mga pag-aaral na ang kanilang pagtuturo ay taliwas sa mga talata ng mga banal na kasulatan. Kaya marami sa mga nag-aaral ng pagliligtas ng Diyos na ang kanilang pagkatuto ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Isa na po dito ang pagtutuhan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat may nagtuturo na siya ay hindi Diyos. May nagtuturo ng Panginoon, ngunit iba sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kailangan po natin ang sinasaysay ng mga banal na kasulatan kung sino si Kristo. Atin pong alamin sa Biblia, meron po ba pinakikilala na tunay na Diyos? Si Jeremias 10:10, ganito po ang ating mababasa. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang tunay na Diyos at walang hanggang harap. Sa kanyang buot ay nayari ng lupa at hindi natatagalan ng mga bansa ang kanyang galing. Meron po ba pinakikilala na tunay na Diyos? Meron po at ang pagpapakilala ng mga banal na kasulatan ay ang Panginoon ay siyang tunay na Diyos. Ngunit, ilan po ba yung tunay na Diyos na pinakikilala ng Biblia? Isaiah 41:5 ang ating mga mababasa ay ganito. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibigtisan ka, bagaman hindi mo ako nakikilala. Ang nagsalita po sa talatang ito ay walang iba, kundi ang Panginoong Diyos po mismo. At sa ayon sa Kanya ay walang Panginoon at walang Diyos liban sa Kanya. Sa mga tuwid, iisa lang po yung ipinakikilala ng Biblia na tunay na Diyos. Yung Panginoon, yung Diyos, ay hindi mo magkahiwalay. Isa po ang Panginoon Diyos. Ngayon, sa Biblia, saan po itinuturo katahanang dako o kinaroroonan yung Diyos na nag-iisa? Sa Ecclesiastes 5:2, ganito po ang ating mababasa. Huwag kang pakapila ng iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya pauntin mo ang iyong mga salita. Saan po yung dako na kinaroroonan ng nag-iisang Diyos na nandito sa langit? Kaya sa Biblia, meron po tayong mababasa ng propesya o pinanukala na gagawin yung Diyos na ang kanyang dako at ang langit. Sa Mikas 1:3, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat narito ang Panginoon ay lumalabas sa kanyang dako at bangga at yayapak sa mga mataas na dako ng lupa. Ano po yung propesya tungkol sa Diyos na ang kanyang dako ay langit? Mula po sa langit ay bababa at yayapak ang Diyos sa mga mataas na dako ng lupa. Ano po ba yung mataas na dako na doon bababa at yayapak ang Diyos? Sa Mikas 1:5 ay ganito po ang ating mababasa. Dahil sa pagsalangsang ng ako, ang lahat
Siya'y paririto at iniligtas kayo. Kung magkagayon, madidilat ang mga nananggulat at ang mga makinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayon, lulukso ang pilay na parusa at ang dila ng pipi ay aawit, sapagkat sa ilang ay bukal ang tubig at magkakailog sa ilang. Ano po ang layunin? Ano ang gagawin ng Diyos sa kanyang pagtahan sa Jerusalem? Magliligtas po at magpapagaling ng iba't ibang uri ng mga may karamdaman. Ngayon, sino ang kinatuparan ng lahat ng mga propesya at patuo ng pagparito ng Panginoong Diyos? Sa Mateo 11:2-5, ganito po ang ating mababasa. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ng mga gawa ng Kristo, ay nagpasubo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ikaw ba yung maririto o hihintayin namin ng iba?" At sumagot si Jesus at sa kanila ay sinabi, "Magsimaroon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong naririnig at nakakikita. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketongin ay nakalilinis, ang mga bingi ay nakalirinig, ang mga patay ay binabago, at sa mga tusha ay pinangangaral ang mabubuting balita." Sino po ang kinatuparan ng mga propesya at patutuo ng pagparit ng Panginoong Diyos? Ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kung si Kristo ang kinatuparan ng lahat ng mga propesya at patutuo ng Diyos mula sa langit ay bababa, yayabang sa lupa, tatahan sa gitna ng Jerusalem at doon ay magpapagaling ng iba't ibang uri ng mga karamdaman. Sa matuwid, siya, si Kristo, ang nag-iisang tunay na Diyos na nagkatawang tao. Sa ngayon sa pahayag ng Propeta Isaias, ano mo ba yung sasabihin ng mga naghihintay sa pagpalit ng Diyos? Isaiah 25 at 20, ganito po ang aking mababasa. At sasabihin sa araw na yun, narito, ito'y ating Diyos, hinihintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinihintay siya at tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Ano po ang sasabihin ng mga taong naghihintay at nang makita ang mga pagtoo ng pagparito ng ating Panginoong Diyos kay Kristo, ang kanyang sasabihin, narito, ito'y ating Diyos, ito ang Panginoon na ating hinihintay. Kaya naman po dahil dyan, ano ang naging pagkilala ng mga apostol, ng mga kasagad kay Kristo? Sa Roma 9:5, ganito po ang kahayag ng Apostol Pablo. Nasa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya nawa. Ano po ang pagkilala ng Apostol Pablo kay Kristo? Si Kristo, siya ay Diyos na maluwalhati. Ang Apostol Juan, ano naman po ang kanyang pagkilala? Sa Juan 1:20, ganito po ang ating mababasa. At nalalaman natin na naman ito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya ang totoo at tayo nasa kanya ang totoo sa makikigbagay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay.
ay sumampalataya ka, mapapalad yung mga hindi nakakakita at gayon may nagsasampalataya. Kung atin po unawain ang talata, tinanggap po ba ni Kristo ang tawag